Humarap ulit sa NBI ang mga dati umanong bagman ni Zaldico. Aminado ang kanilang kampo na hirap silang makakuha ng dokumento na magpapatunay na dati silang empleyado ni Ko. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kumpleto ang 18 nagpakilalang security aid ni Zaldico nang dumating sa tanggapan ng NBI kanina. Kaugnay ito sa investigasyon sa kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon sa kanilang abogado na si Vito Baligon, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado ni Ko ang kanyang mga kliyente. Aminado ang kanilang abogado na hamon ang pagkuha ng mga ebidensyang magpapatunay na empleyado nga dati ni Ko ang kanyang mga kliyente. Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Zaldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Zaldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Zaldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nahatira nila umano ng male-maletang pera. Ilan daw dyan dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes, siya mismo ang tumanggap. November 2025 nang mag-resign si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa isyu ng katiwalian. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Pangandaman pero wala pa siyang sagot. Tumanggi naman ang NBI Director na sagutin ang mga naging patutsada ni Baligod. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang ibang mag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. Samantala, tumagal ng higit 7 oras ang one-on-one interview ng NBI sa mga dating bagman ni Ko kanina, bagay na binigyang halaga ni Matibag. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tingin ni Defensor, overreaching ang investigasyon ng NBI kaya siya tumanggi sa one-on-one interview. Kaugnay ito sa paggamit ng mga dating Marines sa sasakyan ng kanyang asawa nang lumantad sila sa press con. Tumingkad daw ang issue ng pagpapadala ng pera sa ilang opisyal dahil sa paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa isang larawan na iniharap ng mga dating Marines. Anong sinasabi kay Speaker Martin Romualdez? 3 beses isang linggo ang delivery ng pera. Unang-una sa lahat, ito dapat walang politika. Kahit anong oras pa yung nangyari. Kung Marcos, kung Duterte, pag-aralan nila. Diba? Establish natin. Magsusumite ng report sa Ombudsman ng NBI kaugnay sa panayam nila sa mga dating sundalo. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.